record babe, only quick because it's only for my day. Hello guys, good morning. Welcome to Baby Tots Vlog. Welcome back to my vlog guys. So since maraming nagtatanong, maraming mga questions doon sa vlog ko na travel from Manila to Australia. So gagawa po ako ng video na sasagutin ko po yung mga questions na nasa vlog ko po. Since marami pong mga nagtatanong, at note po, this video is, I'm not a professional. I'm just sharing you guys kung ano po yung naging experience ko. This is only based on my experience and what yung na-experience ko po. Yung balik-balik. So, nag-travel po ako September 24, 2021. Then, I arrived po in Brisbane September 25 po. So, yun po yung yung travel date ko at arrival sa Brisbane. So, yung unang question po is from Mikey Adriano. So, ang tanong ni Mikey is, what visa I have? So, ang visa ko po is tourist visa. Yes, my partner po akong foreign, kaya po nandito ako sa Australia ngayon. May mga anak po kami. Hindi pa po kami kasal. At tourist visa yung kinuha namin kasi yung fiancé visa or prospective marriage visa po, nung time na nag-apply kami, is naka-ban po yung travel exemption. So, the best way na makapunta po ako dito sa Australia is kumuha po kami ng tourist visa. Mas good po sana kung hindi naka-travel yung, hindi naka-ban yung travel exemption sa prospective marriage. Kasi po, pag naka-prospective marriage ka, you only have to do is, pag nag-grant na, yun have to do is mag-book ng ticket papunta dito sa Australia. Samantalang pag tourist ka, you need a return flight. So, kailangan mo mag-book. So, gastos talaga guys. Kailangan mo mag-book papunta dito at ipapakita mo din ang return flights mo back to the Philippines. So, kasi nga naka-ban yung travel exemption, kaya hindi namin nagawa yung prospective. So, doon kami sa tourist, which is nag-grant naman. And, take note po na, pag nag-grant na yung tourist visa mo, hindi po meaning na makakapunta ka na agad dito sa Australia. Kasi may a-applyan ka pa pong travel exemption. Kasi travel restriction yun ng Australia. So, first, kasi po, I'm traveling with 4 kids. 4 po yung anak ko. 2 is Australian citizen na at yung 2 is same po naka-tourist visa. Kasi nga po yung 2 eldest ko is may children ko po sa past ko. Tapos yung 2 anak na niya. So, easy po. Naging easy kasi may dala akong citizen na dito po sa Australia. So, hindi po kami nahirapan sa waiting sa tourist visa namin. Doon po kami nahirapan sa travel exemption. Kasi po, nung nag-grant na po yung visa namin, and then waiting na po kami na naman sa grant ng travel exemption, ang una pong dumating is akin. So, approved po ako sa travel exemption. Pero yung 2 eldest ko po is not exempt po sila. So, kailangan naman po namin mag-apply ulit ng travel exemption for the 2 kids para ma-accept po or ma-approve po yung travel exemption nila. So, hindi po meaning na nag-grant na yung travel visa, tourist visa mo, makakapunta ka na. Hindi po yun meaning na makakapunta ka na. So, kailangan mo pa rin po mag-apply ng travel exemption para po makapunta na dito sa Australia. Pero, ang time na po na yan is nung September, nung nag-travel po ako. I'm not sure po ngayon kasi 2 months ago na. September, October, November, yes. 2 months ago na po yun. So, i-share ko lang po. Yun, yung pangalawang tanong po is, mahirap po ba ang interview sa immigration pang tourist? So, ang tanong na to, mahirap ba? Hindi naman, syempre experience ko, hindi naman po kami nahirapan sa interview sa immigration. First time traveler po kami dito sa Australia. Hindi po kami nahirapan kasi nga po yung immigration officer na na-assign sa amin is mabait po. Siguro depende kasi may iba kasi ang nakikitang na vlog na yung iba mahirap, ma-offload ka pa daw sa immigration, yung ganun hindi siya sure kasi it depends sa immigration officer kung stricto siya o hindi. Yung sa amin, yung sa experience ko, pagpunta namin ng immigration, hiningan kami ng passport, ticket, travel exemption, CFO. Tapos nagtanong po kung saan ang aming destination at yung sinabi ko, and then they asked if yung kasama ko mga bata is anak ko, so I said yes. So, yun, okay na po. Yun lang po yung tanong sa amin, wala na pong iba, pichi-bureche. So, depende po sa immigration officer.
Ang ikatlong tanong po is, hinanapan ka pa ng CFO? Yes, of course. Hahanapin po yung CFO nyo. So, kailangan nyo talaga kuha ng CFO. So, about sa CFO naman, gagawa na lang ako ng video about sa CFO. Kasi may nag-contact po kasi sa akin na buti na lang at kinontak niya ako kasi ang travel niya ngayong September 10 ata. Tapos wala pa siyang CFO. Sabi ko, kailangan mo nang magpa-register sa CFO kasi mag-schedule pa kasi sila kung kailan ang interview mo at magpapasa ka pa ng mga requirements and then mag-wait ka pa sa certificate. Kaya kailangan mo nang gawin yun para makuha mo na yung certificate mo kasi parang sa akin kasi 2 weeks or 3 weeks, hindi ko alam kung kaya pa niya kasi pag ngayon ka nag-registered, syempre may ipapasa kang mga requirements and then mag-schedule pa para sa interview and then i-review pa rin nila yung mga pinasa mo. So, parang 3 weeks ata, hindi ko alam kung maano niya yung ma-achieve niya yung basta thankful siya kasi sinabihan ko siya. So, salamat din at nag-contact siya sa akin para hindi naman masayang yung flight niya kasi ang mahal pa naman ang mahal ng eroplano ngayon. So, yung pang-apat po na tanong is, yung visa po ba kailangan ipa-print? So, depende po sa inyo. Kung ipapa-print nyo, much better kasi bunot-bunot na lang. Pwede din po sa phone nyo. I-show nyo na lang yung phone nyo. Pero yung sa akin po is pinaprint ko talaga lahat ng documents ko. Pinaprint ko at inilagay ko sa isang envelope para kung hingin po nila, naka-arrange na po kasi yung yung envelope ko. In-arrange ko yung una is passport, travel exemption, travel declaration, yung iba pang mga yung mga requirements na kailangan. In-arrange ko na po para po pag hinanap nila, bunot-bunot na lang po. So, depende sa iyo kasi pwede naman po sa phone. I-show nyo lang yung phone. So, pero para sa akin, the best yung ipaprint nyo. Para hindi na kayo mag-ano. Kasi nakakaano din po, bumit ka pa ng cellphone mo, tapos magkaganon ka pa. Yun. So, yun po. And then, hinanapan ba kayo ng One Health Pass or QR code sa Philippine Airport? Based on my experience, hindi ko lang alam sa ngayon, kasi nga 2 months ago na yun, hindi po ako hinanapan ng One Health Pass or QR code. Pero, may nagsabi kasi sa akin na kapag nasa Philippine Airport ka daw, hahanapin po daw nila yung trace up. So, gumawa ako ng trace up. Hindi naman po nagamit. Wala po silang hinanap sa akin na One Health Pass or QR code. Pagpunta ko lang po doon, yun. Nag-wait ako para sa check-in. So, yun. Yun na po. So, question number 5 from Maisa Kaayo. So, need po ba ng ECC para sa mga anak niyo po na Australian citizen? So, ECC. Need po ba ng ECC para sa mga anak niyo po na Australian citizen? So, hindi ko pa alam yung ECC kasi, pero nung sinearch ko, Exit Clearance Certificate, wala na pong hiningi sa akin na ECC. Ang hiningi lang po dun sa dalawa kong anak is yung passport po nila, Australian passport. Kung may Australian passport po yung mga anak mo na Australian citizen, yun lang po yung hahanapin nila. At take note po, pag doon sa immigration po is hahanapin yung both passport, Philippine passport at saka Australian passport ng mga anak mo. Pero pag nakadating ka na po doon sa Australia, ang hinanap lang po nila sa akin is Australian passport. Hindi na po hinanap yung Philippine passport. So, hindi po. Wala pong ECC na hinanap sa akin pagdating ko po doon sa Australia. And another question is, ask ko din po, yun po bang anak nyo na 2 years old, nag-RT-PCR test din po ba siya? So, doon sa Pilipinas po, yes, nag-RT-PCR ba yung mga? Ay, hindi! Sorry. hindi ko na alala. Hindi na po sila nag-RT-PCR test kasi ang requirements po dito sa Australia is 5-year-old below is no need na po mag-RT-PCR test. So 5 pataas po, yun lang po ang RT-PCR test. So hindi na po, yung 2 years old na po, hindi na po mag-RT-PCR. Pero pag nakarating na po kayo sa Australia at nag-quarantine, hindi yung quarantine, at nag-hotel quarantine or nag-quarantine na po kayo doon sa Australia, kahit po baby 1 to 3 years hanggang 5 is isaswab po nila. Yes, isaswab po nila kahit baby po. So, yun lang po yung answer ko dun sa tanong nila. And, ika-6 na tanong from Jobs. Need pa rin po ba mag-hotel quarantine kahit fully vaccinated? So, in my experience, yes.
kahit din po ngayon, kasi yung hubby ko, yung partner ko, galing siya sa Western Australia at lumipad siya sa Queensland para po sunduin kami. Kasi ang land po namin is Queensland. Tapos siya po ay nasa Western Australia, Perth, Western Australia. So kailangan niya pong bumiyahe patungo sa Queensland para po sunduin kami. Pagkatapos namin mag-quarantine. So, fully vaccinated na po siya at nasa Australia pa siya. Pero, pagdating niya po doon sa Queensland, hindi na po siya nag-quarantine kasi nga po yung Perth is nasa green zone, which is safe zone daw po. Yun yung naging situation namin. Pagdating niya, galing sa Perth, Western Australia, lumipad siya ng Queensland, wala na pong quarantine. But, nung paglabas po namin ng quarantine, nagstay po muna kami ng Queensland ng 1 week para po, syempre, galing po ng quarantine, syempre, magala-gala po. Tapos, pagkatapos po namin magala, we decided to fly in Perth, Western Australia, kasi nga, nandito yung trabaho niya. So, ang nangyari, before ka po maka-enter ng Perth, Western, kasi nga, ang Queensland, nung September is, hindi siya low risk, may mga case pa din po ng COVID. So, before ka po maka-enter ng Western Australia, meron ka pong mga fill upan po muna, tapos mga application na i-apply mo para po maka-enter ka sa Western Australia. So, the best po na mag-search po kayo kung ano yun. So, from Queensland, we fly to Western Australia. Pagdating po namin sa Perth Western is marami pa pong tanong. Kasi nga ho, ang Queensland ay may case pa ng COVID. So, maraming tanong kung saan kami galing, kung totoo ba na galing kami sa quarantine po. So, yun, naghanap sila ng proof. Tapos, tinawagan pa po nila yung hotel or apartment na saan kami nag-quarantine. I-confirm po nila kung talagang nag-undergo quarantine po ba talaga kami. So, pagkatawag po na yes, okay, yun, pina-exit na po kami. Pero, we need to do a 14 days quarantine po. So, nung nakarating na po kami kung saan kami mag-quarantine, pero pagdating po sa Western, kayo po ang mag-arrange kung saan kayo mag-quarantine at kayo din po ang magbabayad kung saan kayo mag-quarantine. So, kung may bahay kayo, the best, doon kayo sa inyong bahay at doon kayo mag-quarantine. Pero, yung 14 days quarantine po namin na yun, hindi po umabot ng 14 days. 10 days lang po kami naka-quarantine. Kasi nga po, may news na dumating na ang Queensland po ay low risk na way back sa week na nakaraan. So, yung week na yun is nandun kami and which is yung traveler daw from Queensland na naka-undergo quarantine ngayon sa Perth, Western Australia, pwede nang lumabas. So, yun. Hindi umabot ng 14 days quarantine kami. Naging 10 days lang kaya nakalabas na agad kami. And then, yes, yun yung sagot ko na yes, kailangan, kahit fully vaccinated ka na, kailangan mo pa din mag-quarantine dito sa Australia. Yes. And then, next question is, ask ko lang po if do you need to show them yellow card, international vac card, or vac certification. Kasi nung time na nag-travel ako, hindi naman ako vaccinated. Hindi pa ako fully vaccinated. Well, hindi pa ako nagpa-vaccine. Hindi ko ito masasagot. Pero, hindi naman po sila nagtanong kung vaccinated na ba ako. At, wala naman po silang hiningi ng mga certificate na ganun. Wala po. Hindi na po kailangan yung mga vaccinated. Kasi as of now po, hindi naman po mandatory. Dito po sa Australia, hindi pa po mandatory na magpa-vaccine lahat. Kahit nga po, vaccinated ka na, you need to follow kung ano po yung dapat kailangan ng hindi vaccinated. Kailangan mo pa din yun i-follow kahit naka-fully vaccinated ka na. So, yun po. And then, required pa rin po ba mag-HQ? Flying to Adelaide po, pero baka layover sa Brisbane. Kahit fully vaccinated, kailangan pa din mag-quarantine. Oh yes, kahit fully vaccinated ka, kailangan ka pa din mag-quarantine. So, flying to Adelaide po, pero baka layover sa Brisbane. Yes, kailangan mo mag-hotel quarantine po. Sa lahat ng nagta-travel from Manila to Australia, once na nakalapag na kayo sa Australia, kailangan nyo po talagang mag-14 days quarantine. So, ito si Jobs na nagtanong sa akin na magle-layover siya sa Brisbane, parang hindi ka mag-layover sa Brisbane. Kung hindi, sa Brisbane ka i-quarantine. Kasi nga, pag nakalapag ka talaga sa Australia, kahit sa ang airport yan, doon ka talaga mag-quarantine. Hindi ka kasi nila
bibitawan hanggang hindi ka makapunta doon sa, pag nakalapag ka sa Australia, ang sasalubong sa'yo is mga pulis. Yung mga pulis mag-a-assist sa'yo hanggang makapunta ka doon sa hotel quarantine mo. So, paglapag mo sa Brisbane, Jobs, iwa-quarantine ka doon sa Brisbane. So, mag-quarantine ka ng 14 days, and after 14 days, pwede ka nang lumipad sa, kasi parang ang Adelaide is South Australia yan eh. Kasi nga kami, sa Brisbane ako nag-land, tapos after Brisbane, pupunta ako sa Western. So, yun. Oh, magpa-quarantine ka sa Brisbane, and then after 14 days quarantine, pwede ka nang pumunta sa Adelaide. But po, kailangan mo po munang mag-search about sa travel restrictions sa Adelaide. Kasi baka po, kasi iba-iba kasi restriction dito eh. Iba-iba yung mga requirements na hinahanap nila. Gaya po ng Western Australia. Before po kami po nag-travel sa West Australia, apply po kami nung may pipilapan ka po para ma-accept yung para ma-accept ka sa Western, para maka-enter ka into sa Western. Parang ganun din po sa Adelaide. So the best po na mag-search ka po kung ano yung mga dapat kailangan mong gawin para po maka-enter ka sa Adelaide. Yes. Baka po pagkadating mo doon, i-quarantine ka pa or may hihingin sila ng mga papel or yun. So you need to search kung ano yung mga requirements para maka-enter sa Adelaide. At least po, naka 14 days quarantine na kayo sa Brisbane. Yes, hindi ka po makaka-layover sa Brisbane kundi mag 14 days quarantine ka po. So, number 7 na tanong from Rachel Yambao. Hello po, ask ko lang, pati ko pa 3 years old iswab nila? Yes, isaswab po nila. Yung daughter ko po is 2 years old. Sinwab po nila. Pagkadating nyo po sa Brisbane, pagkadating ko po sa Brisbane, so, yung sasalubong sa mga pulis, tapos i-guide kayo sa pagkuha ng bag, and then i-check yung mga bag niyo kung may mga dala ba kayong mga bawal, kagaya ng mga fish, tuna sandwich or something na fresh, gulay, hindi po yung pwede. So kailangan niyo pong i-declare yun na may dala kayong ganun para kukunin po nila yun. Tapos bawal po, baka maka-fines kayo, so better wag po kayo magdala ng ganun. So i-assess po kayo sa claim baggage, and then i-check nila yung mga gamit mo, and then before po kayo maka-exit doon sa pag-check ng mga gamit, you need to do the QR code ng Queensland. So yung sa akin po, nahihirapan ako kasi hindi po ako makapasok sa kanilang wifi. Yung phone ko po, yung SIM ko po hindi po siya naka-roaming, kaya nahirapan po ako. So I need to ask someone there. Buti na lang po may Pinay doon na nagkusang loob na mag-help sa akin. Pinahiram niya ako ng phone kasi naka-roaming na siya. Pinahiram niya ako ng phone, nag-fill up ako ng app, yun sa Queensland app kasi yun, magawa ng QR code, tapos pag makagawa ka na ng QR code, doon ka pa i-exitin doon sa baggage claim. Tapos pag nakagawa ka ng QR code, tapos na-approve na, i-guide ka na naman ng police patungo doon sa arrangement ng inyong hotel quarantine, and then yun, may hihingin sa yung passport mo, tapos i-guide ka nila kung saan na hotel ka ika-quarantine, and then after ipapasa ka na rin sa police, which is i-guide ka din pasakay ng bus. Yun. At doon, pagkadating mo doon sa hotel quarantine, after 24 hours pagka kinabukasan, may mga health nurse na pupunta sa iyo at is-swab ka. Together with kung meron kang kasamang bata, is-swab ka. First is, okay kasi yung nag-swab sa amin kasi hindi masyadong tinusok talaga yung ilong. Okay lang sa akin tutusokin yung ilong ko, yung mga anak ko lang kasi siyempre natatakot. Okay lang naman yung pag-swab sa mga bata. Yung pangalawa lang, medyo nahirapan ako kasi siguro tinusok talaga ng tinusok, kaya umiyak talaga yung mga anak ko kasi sabi ng isa, it hurts. Oo, isa-swab yung anak mo. Isa-swab yung baby. Hindi ko alam kasi yung anak ko 2 eh. So, isa-swab talaga nila. 1, 2, 3. Pati yung baby. Yes. And the last tanong is, ako sa Australia. Nasa Perth, Australia na po ako. Ang Perth, Australia po is Western Australia. At dito po sa Perth is same time lang sa Pilipinas. Kasi sa Queensland po is 2 hours ahead sa Pilipinas. And Sydney po is 3 hours ahead. So, hindi ko alam bakit iba ang oras dito. Same lang naman po na Australia ito. Pilipinas at Perth, Western is same time po. Yes. But sa Melbourne, Sydney is 3 hours ahead. Yes po, salamat sa pakikinig sa akin. Sana po makatulong yung mga yung mga
naging sagot ko. Kasi, as what I say po, no, hindi po ako professional at yun po is based on my experience lang po. Way back September 25 na dumating po ako, September 25, 2021 na dumating po ako dito sa Australia. So, kasi po sabi ng isang subscriber na nag-comment po is thankful po siya kasi nag-search po siya ng Manila traveling to Australia. Ako lang po yung latest na may vlog na ganun. Hindi ko naman po intend talaga na mag-vlog. Lang po ako, nag-share lang po ako ng naging experience ko po. Kasi kagaya po nung ako po yung magta-travel na at wala akong alam. Ang ginawa ko lang is kung ano yung sinabi ng partner ko na ni-ready ko lang. And then para din makatulong ako sa sarili ko, nag-search ako sa YouTube. Tapos ang nakakaano lang is medyo mga 1 year ago, 2 year ago, parang naku, walang latest. So naisipan kong pag ako naka-travel, i-vlog ko talaga yung naging experience ko. Para naman kung merong mga first timer na gustong maghanap din ng kahit small info man lang, ay makikita nila yung vlog ko. So thankful naman po ako na may natulungan ako at may nakuha silang info about sa experience ko sa pag-travel dito sa Australia during pandemic time. Kasi hindi po easy na mag-travel with 4 kids during pandemic na sobrang hirap po talaga. So, I'm lucky po kasi nga po, in spite of pandemic, ang iba po ay hindi na-approve ang kanilang visa. Hindi po sila nakaka-travel dito sa Australia gawa po ng COVID at marami hong restriction. So, I'm so thankful po na nakarating po ako dito sa Australia kahit ganun po kahirap ang sitwasyon. So, nag-decide na po kami talaga, ang hobby ko ay nag-decide na po talaga na papuntahin kami dito sa Australia kasi po, start of pandemic, 2 years, almost 2 years, hindi na po niya nakikita ang mga anak niya, namimiss niya na po talaga. So, kami po din, namimiss namin siya. So, yun, almost din po, nag-start po kasi kami ng process ng visa namin is, nung nag-start din po ang pandemic. So, almost 2 years din po yung wait namin sa aming visa. So, salamat po sa panonood. Yun lang po ang aking video for today at sana po makatulong sa inyo. At sana po i-subscribe nyo yung aking channel. Kakastart lang po kasi. Thank you so much and God bless and have a safe trip po sa lahat na magta-travel dito po sa Australia. Salamat po. Bye!